Amen. Praise God. First things first, sinabi natin dito na tiyak na may bunga kapag inuna ang una. Napakalaki po ng epekto ng priority sa isang tao. Sinabi po natin kahit na gaano karami ang mga bagay na gusto natin gawin ngayong taon na ito, ano yung mga bagay na dapat na kung saan mas dapat mong unahin. Kasi tiyak yon kapag natumbok mo yung mga priorities na iyon, susunod na yung mga iba pang mga secondary na mga importante sa ating buhay. So kinakailangan lang makita natin ito again. Tiyak na may bunga kapag inuna mo ang una. Sigurado po mga kapatid na ngayong taon na ito kapag natutuhan natin itong prinsipyong ito, maraming mga magbubunga sa ating buhay na kung saan hindi mo kinakailangan ma-exhaust, hindi mo kinakailangan ma-burn out o ma-bore out. Napaka-importante nitong law of priority na ito. Kaya nga po sa Biblia, patuloy na itinuturo ng Bible yung first day of the week o itong Sunday worship service natin na kung saan napaka-importante para sa atin. Tayo pong mga Christians, kaya natin pinapractice ito. Of course, pwede naman tayo manambahan araw-araw, may ganun din po sa Bible. Pero nagkaroon po mga kapatid, kaya naging practice natin ito kasi ito po yung first day of the week na kung saan dito po nag-resurrect ang ating Panginoong Hesukristo who is the head of the church. Kaya nga po every time na tayo ay nagkakaroon ng pananambahan, nakatulad nito mga kapatid, nagkakaroon ito ng malaking epekto sa atin. Of course, it is part of our obedience dahil iniutos din po ito sa Hebrews chapter 10 verse 25. Huwag kaliligtaan ang pagdalo sa mga ganitong uri ng pagtitipon, lalo tigit sa lahat, naralapit na ang pagdating ng ating Panginoon at kailangan i-encourage daw natin yung bawat isa. So every time pala na ikaw ay nakikipag-assemble kasama ng mga mananampalataya, ikaw ay tumatatag, ikaw ay nai-encourage, mas tumatagal ka kaysa sa mga hindi nakikipag-fellowship, kaysa sa mga hindi nagsisimba every first day of the week. Kaya nga napaka-importante din yung firstborn sa Bible. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sa Ignite po natin, pag-uusapan natin yan. Ganyang kaimportanteng bagay. Yung firstborn, yung first fruit natin, yung first income natin sa taon o sa buwan na ito. Napaka-importante nito mga kapatid. Kasi tiyak yan kapag ginawa natin yan, magkakaroon ng bunga kapag inuna natin ang una. Kasi ang tanungan natin, si Lord pa ba? Kaso kayang-kayang gawin ng Panginoon ang lahat ng bagay na yan. Buti sana kung tao lang ang magpo-provide nito, walang iba kundi ang Panginoon ang gagawa nito. Lahat po ng mga matagumpay na tao ay may nahit na priority. Matiyak yan, kaya nagtagumpay yan, may inuna yan na dapat niyang unahin because your priority will determine your destiny. Your priority will determine your victory. Kaya nga po, ito yung pag-uusapan natin ngayon dito sa last and final installment natin dito sa first things first. Ano yung mga pinaka-dapat kong unahin na kung saan tiyak na ito ay mamumunga ng matindi? I want you to open your Bible with me in Matthew chapter 6, verse 33. Matthew chapter 6, verse 33. Lagi na po natin naririnig ito at hayaan po natin na tayo ay muli i-educate ng ating Panginoon. At dito mga kapatid, makikita na alam ko kakausapin tayo dito ng Panginoon and bibigyan tayo ng panibagong perspective ng Panginoon patungkol sa text na ito na kung saan i-a-apply natin sa ating buhay. Matthew chapter 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Again, but kaya nga po napaka-importante nitong but na ito kasi ibig sabihin, ito po ay pan-transition sa susunod na statement niya. May sinabi ang Panginoon pero may gusto siyang i-clarify dito. Dahil may mga naunang importanteng issues na dapat na i-resolve. Kaya niya sinabi itong verse 33 na ito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Babalik tayo doon. Nangangailangan ako, may kailangan ako sa pagkain ko, sa dadamitin ko, sa mga pangangailangan ko. Meron akong mga alalahanin. Pero yung mga worries na yon, yung mga pangangailangan na yon, sapat yun para masira ang buhay natin. Sapat yun para ma-burn out tayo.
sapat yun mga kapatid para ma-disappoint tayo sa buhay at ma-discourage tayo. Ano ang sikreto? Para hindi ka, alam mo yon, para hindi ka mawasak ng mga alalahanin na yan. Kapag nagkamali tayo, kapag yun ang ginawa nating first sa buhay natin, tiyak yan mga kapatid, last na si Lord. Pag ginawa nating first yun sa buhay natin, tiyak yan mga kapatid, wasak yung buhay natin. Kaya nga si Lord nagpaalala dito, napakagandang paalala niya at napakagandang turo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tatlong bagay mga kapatid na napaka-importante dito sa text na ito. Number 1, verse 33, seek ye first the kingdom of God. Number 1 mga kapatid na dapat unahin, seek the rule of God. Ito daw yung dapat nating unahin. Seek the rule of God, but seek ye first the kingdom of God. Everything rises and falls right here. Remember that if your priorities are not in order, your life will not be in order. So gusto ng Panginoon, maayos muna ang buhay natin. Napansin niyo po mga kapatid, saka nagkaroon ng multiplication. Genesis pa lang, nung nagkaroon ng order, nung naging in order ang mundo, nagkaroon na ng mga hayop dito, nagkaroon na ng mga halaman, nagkaroon na ng tao, naayos kasi ang lahat. So saka nag-multiply. Go and multiply, sinabi ni Lord. Kasi nandoon na set na in order eh. Napansin niyo po yung feeding of the 4,000, feeding of the 5,000. Nung magulo sila, hindi nag-multiply si Lord eh. Pero nung naiayos na sila, saka nag-multiply ang Panginoon. Napansin niyo po sa buhay ng isang tao, kapag magulo, walang multiplication. Maging sa isang organization, sa buhay ng isang tao, kapag magulo, walang multiplication. Again, if your priorities are not in order, your life will not be in order. If your priorities are not right, you won't be right. So kinakailangan mga kapatid, mai-prioritize natin ang ating buhay. Kaya nga sinabi ng Panginoon, yes, kailangan ng tao yan. Yung mga mino-worries mo, alam ko need mo talaga yan eh. Kaya lang sinabi niya, pag nagkamali ka ng atake, pwedeng mawasak yung buhay ng isang tao. Kaya sinabi niya, but seek ye first the kingdom of God. Bakit kaya kinakailangan ng kingdom of God? By the way, yung kingdom of God dito, it is the rule of God. Kaya nga sinabi dito, seek the rule of God, sinabi natin. Seek ye first the kingdom of God. Yun yung dapat natin actively na pinupursue. Alam niyo po ba mga kapatid, the word kingdom here is the Greek word basileia. Itong basileia na ito mga kapatid, itong Greek word na ito, it means a kingdom, realm, a region or country governed by a king, kingly power, authority, dominion, reign, royal dignity. Royal dignity, the title and honor of a king. Biruin mo yung masyado kang nabi-burn out. Hindi mo alam ang gagawin mo, pero alam mong kailangan mo yung bagay na yon. Na kung minsan kahit hindi natin kaya, o kaya naman, alam mo yon, talagang ikaw ang wasak ng buhay natin kasi alam mong limited ka eh. Anong importansya nito? Kaya nga may kingdom. Ibig sabihin nun, may king. Napansin niyo po mga kapatid, nung sinabi ditong, but seek ye first, paubaya mo kay Lord, yung alalahanin mong yan. Siya muna yung una mong isik, kasi nga ikaw pinagpipilitan mo, itutulungan ka na nga niya. Nakuha natin yung mga kapatid. Si Lord na nga ang tutulong sa atin, kaya nga sinabi dito, seek ye first the kingdom of God. Now, two things mga kapatid. Pagdating dito, first, it is God's lordship. Pag sinabing rule ng Panginoon, it is God's lordship. Ibig sabihin ng lordship, it is the right or authority to rule over kingdom. That's why we have to put God's authority as our supreme priority. Lordship. Pag sinabi natin God has the authority or lordship, it means that He has the last word. Pag sinabi natin Lord natin ng Panginoon, siya dapat ang may last word sa buhay natin. Kasi Lord natin siya eh. Alam niyo po ba, kaya hindi nga
Hindi mo nga lang tinanggap si Jesus Christ ng tagapagligtas eh. Kaya ba't lagi natin naaalala ito? Hindi mo lang tinanggap si Lord bilang Savior. Kasi yung mga tao gusto lang si Lord Savior pero ayaw ng Lord. Ibig sabihin, ayaw mo sumunod. Kapag may sinabi ang Panginoon, dapat hindi lang siya, gusto natin, Lord, ligtas mo ako dito sa gutom. Lord, iligtas mo po ako dito sa pangangailangan ko. Pero kapag may sinabi ang Panginoon, ayaw nating sumunod. Eh yung word na yun ng Panginoon, yun ang magliligtas sa atin. Sa mga pangangailangan natin, kaya tandaan natin, hindi mo tinanggap si Lord na Savior lang. Tinanggap mo siya na Lord. Tinanggap mo siya as your King, as your God. So pag sinabing rule of God, it is God's Lordship. Unahin ang paghahari ng Panginoon sa ating buhay. Kasi tiyak yan mga kapatid, alam niya yan. Second mga kapatid, it is God's leadership. God's leadership, pag sinabi mong sinik mo yung rule ng ating Panginoon, mga kapatid, ibig sabihin, binibigyan mo ng malaking importansya yung kanyang lordship. Lord, alam ko pong alam mo, ginagawa mo. Tapos pangalawa, lead me, Lord. Lead me, Lord. Yun ang ibig sabihin nun. Tanda mo kapatid, kapag sarili mo lang biyahe, maliligaw ka lang. Pag sarili mo lang diskarte, maliligaw ka lang. Pag sarili mo lang bugso ng damdamin mo lang, maliligaw ka lang. Pero kapag si Lord ang nag-lead sa'yo, kahit sa wilderness ka pa dumating, kahit saan pagsubok ka pa dumaan mga kapatid, kahit na anong, pinig ka dito kapatid, kahit na anong pagdaanan mo ngayong taon na ito, pag si Lord ang leader mo, pag si Lord ang nangunguna sa'yo, pag siya ang Panginoon mo, maniwala ka kapatid, hindi ka kailanman maliligaw sa buhay mo. Hindi kailanman maliligaw si Lord. Siya yung leader. Ikaw yung susunod lang. Kaya maraming mga tao naliligaw kasi pinipilit na sila yung leader ng buhay nila. Kaya lagi natin tatandaan yung tinanggap mo, hindi mo lang Savior. Lord mo rin siya. Pinaka-highest leader natin siya. Kaya nga ang tanong, ito bang hinahakbangan ko ngayon ay kalooban ni Lord? Tama ba itong lugar na ito? Tama ba itong mga aksyon na ginagawa ko? Lord, pangunahan mo po ako, Panginoon. Sino po sa inyo ngayong taon na ito, tahasan mong sasabihin, Lord, pangunahan mo po ako. Hindi nakakatakot yon. In fact, mga kapatid, nakakapagbigay ng kapayapaan yon. Napansin niyo po, nagulat si na Peter at yung mga kasama niyang mga disciples. Nung halos lumubog sila, doon sa storm na kanilang naranasan, tapos sinabi ni Lord, quiet! Napahinto niya yung wind saka yung wave. Kaya sinabi nila, who is this man? Even the wind and the waves obey Him. Lord nga siya. Biruin mo yung wind saka wave, nag-o-obey dun sa Lord. Ganun makapangyarihan, kapatid, yung sinusunod natin. At ganun makapangyarihan yung sinusundan natin. Kaya nga, ligaw ang isang taong hindi sumusunod kay Lord. Pag hindi natin sinik yung rule ng ating Panginoon, yung kanyang pangunguna, yung kanyang pagiging Panginoon, mga kapatid, tiyak yan, maliligaw ang ating buhay. Kaya nga sinabi, seek ye first. Alam niyo po ba, the word first in Greek is proton. It means first in time, place, first in rank, first in order. Kaya nga minsan may mga kinukoach akong mga may asawa na. And even minsan, nag-usap kami ni Pastora Dana, sabi ko sa kanya, alam mo bang di ako natatakot sa'yo? Kasi pag sa'yo lang ako natakot, pwede akong gumawa ng kalokohan. Siguro ba't di ka natatakot sa akin? Kasi kay Lord lang ako matatakot, sabi ko. Kasi kapag kay Lord ako natakot, kahit saan ako pumunta, hindi ako magloloko. Kasi takot ako sa Diyos ko. Hindi mo ako makikita. Hindi ako makikita ng ibang tao, pero kapag kay Lord ako takot, ibang klase. Napansin mo mga kapatid, kapag mas sinunod mo yung tao kaysa kay Lord, madali lang magbulahan. Madaling gumawa ng kalokohan.
Pero kapag kay Lord ka may takot at sa Kanya ka sumusunod, mga kapatid, di ka maliligaw. Safe ang pamilya mo sa'yo. Kaya kinakailangan yung fear of the Lord. Pag natakot ka na kay Lord, wala ka nang dapat ikatakot. Pati pamilya mo, wala nang dapat ikatakot. Pati yung mga pinangungunahan mo, wala nang dapat ikatakot. Kasi takot ka na kay Lord eh. Di ka nila makikita, pero si Lord, kita tayo kahit saan. Napansin natin, mga kapatid. So we have to recognize the lordship of the Lord and even His leadership. Kaya nga first and foremost, sabi ko kay Lord, ako takot. Yung banal na takot. Siya ang may last word sa buhay ko. Na kahit na minsan ayaw mo, pag gusto ni Lord, gustuhin mo na rin. Kasi tiyak yun, hindi tayo mapapahamak doon. Nakuha po natin, mga kapatid, si Lord pa yung first in time, first in rank. Kaya sa mga may asawa dito, may jowa dito, wag mong pagsisilosan si Lord. Kapag inuwan na ng asawa mo, ng jowa mo ang ating Panginoon, wag kang magsiselos doon. Kasi pag inuna niya ang Panginoon, pag inuna natin ang Panginoon, kapatid, maniwala ka. Kapag inuna mo ang Panginoon, hindi ka mangungulilat sa buhay. Safe ka doon, kapatid. Ngayon, si Lord ba ang first sa buhay natin? Siya ba ang may highest rank sa buhay natin? Sa time, sa oras mo, sa treasure mo, sa pera mo, at sa talent mo. Seek ye first the kingdom of God. It means His lordship and His leadership. Kaya nga gusto ng Panginoon, yung unang araw natin, mas maganda siya kausap mo. Kapag ikaw ba ay mumulat, sino una mong tinitingnan? Biblia mo o cellphone mo? Pagdilat ng mata mo, kapatid, yan tuloy, stress ka. Yan tuloy, hindi tayo prepared. Simpleng bagay lang yung mga kapatid. Pero kapag si Lord ang unang kinausap mo, si Lord yung word ng Panginoon ang unang binasa mo, mga kapatid, prepared ka sa battle ng buong araw na yon. Prepared ka, mga kapatid, sa lahat ng pwedeng mangyari sa ating buhay. God wants the first moment of every day. Jesus wants the first day of every week. Jesus wants the first part of every paycheck. He wants the first fruits, first love, first day. He wants to be first. At hindi second. Kasi alam niya, kapatid, siya lang ang may kakayahan na may direct sa buhay natin. Hindi nagpa-power trip to si Lord. Kasi alam niya na siya ang omnipotent. Siya ang all-powerful na Diyos. You know what? The Lord Jesus is not interested in being the first runner-up in your beauty contest. He is not interested in being the vice president in your corporation. He is not interested in being second in command in your army. He wants to be king on the throne of your heart, not a co-partner. Kasi alam niya kung paano ka i-direct. Napakamakapangyarihan ng kanyang salita. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, many people thought that the kingdom of God is about slavery. Sinabi nila, ang kingdom ni Lord, slavery yan. Ang Christianity, slavery yan. Someone might say, why are you talking about slavery? And may I tell you, kapatid, listen to this, that the greatest liberty in the world is found in being controlled by the right master. The greatest liberty in the world is found in being controlled by the right master. Yan ang pinakamatinding kapayapaan. Yan ang pinakamatinding kalayaan, mga kapatid, na control tayo ng right master natin. Pasasalamatan ng isang baka na kung saan may master sa kanya, na kahit na nakatali siya. Una, pwedeng magtampo yan eh. Bakit ako nakatali? Samantala yung usang yan, yung wild na usang yan, yun nga eh, kapag wild eh, delikado. Pwedeng kainggitan ng baka yan. Buti pa yung usang yan, malaya siya. Tulad siya ng mga ibon, free as a bird.
Bakit ako may tali? Bakit ako may master? Minsan naiinggit tayo, no? Kasi Christian tayo, sumusunod tayo sa inuutos ni Lord, inuuna natin ng Panginoon. Aminin na natin, dumating ba yung panahon na naiinggit ka? Na parang yung bakang nakatali, naiinggit ka sa isang wild na usa? Kaya lang minsan, pag yung usang yun, na baril ng hunter yun, kapatid, maniwala ka. Pasasalamatan mo, buti na lang may master ako. Buti na lang controlled ako ng right master ko. Again, the greatest liberty in the world is found in being controlled by the right master. Kaya nga, pasalamat tayo mga kapatid, na mayroong nangunguna sa atin, na mayroon tayong Lord sa ating buhay. Huwag kang naiinggit sa mga taong walang sinusunod na Panginoon sa kanilang buhay. Yung mga taong wild, ang mga wild kapatid, vulnerable yan sa atake ng mga hunters. At kapag ikaw kapatid ay may Lord, safe ka sa hand ng ating Panginoon. Huwag kang maiinggit. In fact, mundo dapat ang mainggit sa'yo kasi may nagmamanage sa'yo. Pagalingan lang yan ng manager. Pagalingan lang yan ng master, kapatid. Ikaw na may pinakamagaling na master. So the kingdom of God ought to be the obsession of your life. Why? Hindi tayo sigurado eh. Hindi natin talaga kaya. So the kingdom of God ought to be the obsession of your life. So seek the rule of God. Lord, pangunahan mo po ako ngayong taon na ito, Panginoon. Lord, hindi lang kita tawagin na Lord. Talagang maging Lord ka ng buhay ko. Lord, lead me, Lord, ngayong taon na ito, Panginoon. Knowing, Panginoon, na hindi ka maliligaw. Na hindi ako mapapariwara kapag ikaw yung nangunguna sa buhay ko, kaysa ako yung nagpipililit na manguna sa buhay ko. Seek the rule of God, kapatid. It must be the obsession of your life. Second, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Number 2, seek the righteousness of God. Verse 33b, and His righteousness. Alam niyo po ba mga kapatid, in Matthew 6:33, God calls us to seek His righteousness. Ulitin ko, His righteousness. So the emphasis in this passage is not getting yourself cleaned up before seeking God. Ulitin ko kapatid, ang emphasis dito ay hindi linisin mo muna yung sarili mo before seeking God. Saka maglilinis muna ako bago ako lumapit kay Lord. But the text declares that seek God's righteousness. Kasi napansin mo mga kapatid, mahihirapan kang lumapit kay Lord kapag binaliktad mo to. Ay, hindi ako makakalapit kay Lord. Kinakailangan, maglinis muna ako, kapatid, maniwala ka. Mahihirapan ka dito. For all have sinned and fall short of the glory of God. Kahit na anong gawin mong galing, kapatid, kahit na anong linis mo, madumi ka pa rin. Hindi mo kaya. Ang kagandahan nito, kahit na anong dumi ko, hindi yung dumi ko, hindi yung kakayahan kong gagamitin ko. Sabi dito, seek His righteousness. Sana, kapatid, mangusap sa itong maigi. Dalawang bagay, kapatid. First, believe His righteousness. Kinakailangan, paniwalaan mo yung righteousness ng ating Panginoon. Napansin mo, matatanggal yung guilt mo dito eh. Hindi ka na masyadong mapapagod dito. Ka-exert ng effort muna para makalapit sa Panginoon. Paniwalaan mo muna, kapatid, yung righteousness ni Lord. So we must learn this lesson about righteousness. Listen, righteousness must be imputed before it can be imparted. Ang righteousness, kapatid, must be imputed before it can be imparted. Kinakailangan ibinigay mo na sa'yo bago ka mamigay ng righteousness. Kailangan malinis ka muna bago maging malinis ang ginagawa mo. Let me make it more simple. Before you can live it, God must give it. Ulitin ko. Before you can live it, God must give it. Bago natin maipamuhay ang righteousness, kinakailangan maibigay muna sa atin ito.
And that is exactly, Jesus said, seek His righteousness. Righteousness here in Greek is diakusone. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, is the condition acceptable to God. Paano tayo magiging approved sa ating Panginoon? That's why in Romans chapter 3 verse 22, ito pong sinabi, we are made right with God. Listen, by placing our faith in Christ Jesus. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. We are made right with God by placing our faith in Christ Jesus. Kaya nga naging tama tayo sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga yung pagsisik ng righteousness ng Panginoon, kapatid, yung righteousness niya, hindi ikaw. Kaya nga every time na may guilt tayo sa buhay, kapag binaligtad mo ito mga kapatid, never ka nang makakalapit kay Lord. At lagi ka na lang, atras lagi. O okay ka ngayon, inayos mo, ginalingan mo kunyari. Tiyak yan, magkakasala ka ulit bukas. Tiyak yan, magkakamali ka ulit bukas sa isip, sa salita, sa gawa. Tiyak yan, kapatid, maniwala ka. So, ang gulo na ng buhay natin ngayon. Hindi ka na magkakaroon, mga kapatid, ng consistency sa pananampalataya mo. Kasi laging ikaw, laging gawa ko, righteousness ko. Hindi, kapatid. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Maniwala ka muna, kapatid, na sapat na yung righteousness ni Lord para makalapit ka kay Lord. Para makapamuhay ka. Kung ako lang, never mangyayari yun. Sabihin mo sa sarili mo, pero kaya ako makakalapit kay Lord, kaya ako makakapamuhay ng maayos ng Christian life ko is not because of my righteousness first, but because of His righteousness. Doon ka magsimula, kapatid. Yun ang pinakamagandang pwedeng simula mo. Listen, you don't have to be pure before you seek God. Seek God first and you will be pure. Let me give you an example, mga kapatid, yun sa prodigal son. Biruin mo lahat, ginawa, yung kalokohan, ginawa niya. Kinuha niya yung parte ng kanyang mana. Tapos he squandered everything sa lahat ng kalayawan ng mundo, sa lahat ng kadumihan. Mamaya nung wasak na yung buhay niya, ubos na yung pera niya, mas masahol pa sa siya hayop, wasak-wasak na yung sarili niya, napakabaho niya na. Anong ginawa niya, mga kapatid? Naligo ba muna siya? Bumili ba muna siya ng mamahalin na damit? Tanong, pwede bang gawin yon? Bumili muna siya ng mamahalin na damit. Alam mo yon, bumili siya ng mamahalin na pabango? Hindi. Bakit? Ubos nga siya. Minsan darating yan sa buhay natin. Yung sagad ka na, wasak ka na, ubos ka na, paano ka ngayon lalapit kay Lord? Lumapit siya na wasak. Lumapit siya, mga kapatid, na kung saan ang baho-baho ng kanyang buhay. Lumapit siyang walang-wala. Lumapit siyang sad-sad. At ang ginawa ng Panginoon, niyakap siya. At nang sa gayon, mga kapatid, of course, babatuhin kasi yun ng mga tao para wag pamarisan. Utos yun sa Bible. Lalo na sa kanila dati. At ang ginawa, nung niyakap siya, ibinalik yung robe, ibinalik yung sandalyas, ibinalik yung ring sa kanya. Ulitin ko, kapatid, you don't have to be pure before you seek God. Seek God first and you will be pure. Kaya, mga kapatid, believe His righteousness. Paniwalaan mo, kapatid. So put God's purity as your supreme priority. Doon ka makakapagsimula ng maayos. Seek the righteousness of God and not yours. Second, mga kapatid, how to seek the righteousness of God? Practice His righteousness. Ngayon, maganda dito. Di ba sinabi natin kanina, hindi yung sarili mo. Righteousness must be imputed before it can be imparted. Before you can live it, God must give it because we cannot give what we do not have.
Ano yung isi-share mo, iwala ka naman. Ngayon ang tanong, may righteousness ka bang ipapamahagi sa tao? May righteousness ka bang maipamumuhay? May righteousness ka ba na kung saan makikita ng mundo sa'yo? Yes! Kasi binigay mo na sa'yo ni Lord. So you have to practice, eto maganda kapatid, His righteousness, not yours. Hindi ito yung maganda. Ito yung maganda. Tama yun kung yun ang sinabi ni Lord. Pero hindi lahat ng maganda na practice ng tao ay maganda sa paningin ng Panginoon. Kinakailangan yung magandang practice na sinasabi mo dapat galing kay Lord. Hindi their righteousness, hindi righteousness ng mga scriba at pariseyo, hindi righteousness ng mga tao, hindi righteousness mo ang ipapractice mo kapatid, kundi righteousness ni Jesus yung ipapractice natin. Sabi sa New International Reader's Version, Matthew 6:33, but put God's kingdom first. Do what He wants you to do. Do what He wants you to do, then all those things will also be given to you. Practice His righteousness. Kung ano yung pinagagawa ng Panginoon, kung anong uri ng pamumuhay ang gusto ng Panginoon, dapat yun yung pinapractice natin. Tantanan na natin mga kapatid, yung postmodernism na mga practices ngayon, I am the truth, o di ikaw na rin yung way sa ka-life. Listen to yourself. Dapat kung ano yung gusto mo, doon ka masaya. Hindi kapatid ganun. Ang mga tunay na mananampalataya mga kapatid, pinaniniwalaan na sapat na yung righteousness ng Panginoon at ang pinapractice nila, yung righteousness lang na binigay sa kanya ng Panginoon, yung sinasabi ng Panginoon, yung kanyang pinapractice. We must recognize, brothers and sisters, that the kingdom of God, listen to this, is not only powerful, but it is also pure. Pag sinabing kingdom, power. Pero hindi lang power meron si Lord, purity rin. The kingdom of God is not only powerful, but it is also pure. You will never be right unless you seek God's standard of purity. Kaya nga, napaka-importante mga kapatid that we ought to live as kingdom of God's citizens who reflect the righteousness of our King. Bilang mga kingdom citizens, dapat nire-reflect natin yung righteousness nung sinabi nating Lord, nung sinabi nating King. First mga kapatid, kailangan ba talaga natin ng holiness? Kailangan ba talaga natin ng purity? Believe me, brothers and sisters, this world badly needs righteousness. Bakit kinakailangan natin mag-practice ng righteousness ni Lord? Ng mga itinuturo ng Panginoon, huhulitin ko kapatid, kailanman hindi maluluma ang usapin ng kabanalan. Bakit kailangan ng mundo ang righteousness? Tignan na lang natin yung mga heinous crimes na meron. Kapag nagpa-practice tayo ng righteousness, hindi na tayo madadawit doon, hindi na tayo makakasama. Yung kung ano-anong pagpatay, yung kung ano-anong pagre-rape, yung kung ano-anong mga kalokohan, hindi na natin gagawin yon. Gusto mo bang sumama pa doon? Hindi, yung mga banal-banal na yan, wala yan. Huwag ka mag-practice ng kabanalan. Wasak pamilya mo. Wasak ang buhay mo, kapatid. Maniwala ka, isasalba ka ng righteousness from destruction. Isasalba ng righteousness na yan na ipapractice mo yung marriage mo. Isasalba ng righteousness na ipapractice mo yung ministry mo, yung pangarap mo. Lahat ng binild mo, mga kapatid, pwedeng mawasak yan pag hindi ka nag-practice ng righteousness. Ilang taon na mga kapatid na nakalipas, kinuha kong speaker sa isang secular na gawain about governance, about business leadership. Umatid yun yung mga dean ng iba't ibang mga universities, mga kapatid, at ibang mga malalaking CEOs. Ang pinaturo nila sa akin, mga kapatid, about leadership. Ano ang importante ng ano ang importance ng ethical leadership? Pagdating sa company, pagdating sa governance. Nagpakita ko mga kapatid doon na kahit na napakalaki ng kumpanya mo, pag pinabayaan mo ang morality mo, kasama yung babagsak.
Ibabagsak niya ng negosyo mo, kapatid. Ibabagsak ng kawalan ng righteousness ang isang bansa. Ibabagsak niya ng ating leadership. Ibabagsak niya ng ating family at ang ating ministry. Ngayon sabihin nila, kung hindi importante ang kabanalan. Kapag walang kabanalan, puro kabalbalan ang gagawin ng mundo. Kaya hindi naluluma ang usapin ng kabanalan. Isasalba tayo nito sa kahihiyan. Isasalba tayo nito sa pagkawasak. Kaya nga, buti na lang. Tingnan mo mga kapatid bakit ito muna tinuro ni Lord? Tika lang, nagwo-worry kayo sa pangangailangan nyo. Ang dami nyong pangangailangan. Masyado na kayo nabiburn out dyan sa mga yan. Tika lang, but seek ye first the kingdom of God. Ako muna, pangunahan ko kayo. And His righteousness. Tama nga naman no? Aanhin mo yung magandang gadget mo, nag-pray ka. Ay puro kababuyan naman gagawin mo dito. Ito pa nagwasak ng buhay mo. Sa kapamilya mo. Aanhin natin yung mga pera na meron tayo. Ay mapupunta lang naman sa pagkawasak ng ating buhay. Tama. Dapat si Lord muna manguna dito. Mag-practice tayo ng purity para kapag may mga blessing ka na, magagamit mo siya ng tama. Hindi mawawasak yung buhay natin. Hindi tayo makakasira ng buhay ng ibang tao. Tama talaga si Lord. Dahil marami na nagkapera, kung kailan pa sila yumaman, doon pa nawasak yung kanilang buhay. Doon pa nawasak yung kanilang pamilya. Tama. Dapat meron munang manguna. Dapat may mga prinsipyo muna tayo na dapat sundin. Para nang sa gayon, kapag tayo ay blines ng Panginoon, mamamanage natin siya ng mas maayos. Believe His righteousness. Practice His righteousness. Kaya sinabi ni Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ito na yung pangatlo. And all these things shall be added unto you. Tatlong importanteng bagay. Dito, bago natin iwan itong ating series ngayon, tiyak na may bunga kapag inuna ang una. Seek the rule of God, seek the righteousness of God, and then thirdly, see the riches of God. Ganda na ito, kapatid. Tingnan mo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And ang galing ng pagkasunod-sunod no? Sa Kanya sinabi, and all these things shall be added unto you. To see means to discern. It means to experience. It means to witness. Yung sinabi dito na all these things will be added unto you. Ano nakapaloob dito? First, mga kapatid, it is God's guarantee. Ito yung guarantee ng Panginoon. Because God will surely fulfill His promises to you. Kapag ginawa mo ito, may kaakibat na guarantee ito. Pambihira yun. Antindi. Pag si Lord ang nangako, hindi yan parang mga politicians na nangako dati. Tapos mapapako. Dalawang bagay. Pwede naman talagang matino yung politician na yon, kaya lang limited siya. Parang yan. Hindi naman lahat na nakasakit sa'yo, niloko ka eh. May nakasakit sa'yo kasi limited din siya. For example, dati, ang daming nangako sa akin. Tapos yung mahal na mahal kong lola, tutulungan ako, ganyan. Mabait yun, kaya lang namatay. Anong gagawin ko? Nung na-stroke siya, ito sa pag-aaral yung kapatid kong pinag-aaral niya. O nakuha mo, kapatid, masasaktan ka ng tao, sinasadya at di sinasadya. Kasi ang tao, hindi naman perpekto. May limitasyon tayo. Nagkakaproblema din yan. Kaya nga pwedeng mangako, pero mapako. Kasi hindi perpekto, pero sinabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. It is God's guarantee. I-fulfill ng Panginoon yung promise niya kung ginawa natin yung sinasabi niya. May guarantee, kapatid, sa pagsunod kay Lord. May guarantee kapag inuna natin ang Panginoon. Kaya nga every time I give, mga kapatid, yung time, yung treasure, saka yung talent, minsan may dating sa'yo kasi panggastos mo na lang yan. Mag-first fruits ka pa, panggastos mo na lang yan. Magtatights ka pa, panood mo na lang sana yan ng sine. O kaya mga kapatid, magde-date ka na lang sana, inuna mo pang kadate ang Panginoon. Sabi ni Lord, ay, may guarantee yan, inuna mo ko patibayin ko relationship mo. Patatagin ko family mo. Kaysa yung inuna nyo kayong dalawa, pero wala ako sa eksena, ay wasak kayong dalawa.
Wasak yan negosyo mo. And all these things shall be added unto you. It is God's guarantee. Second, mga kapatid, all these things shall be added unto you. It is God-given. Tignan niyo po, basahin ko sa NIRV. But put God's kingdom first. Do what He wants you to do. Then all those things will also be given you. Tignan niyo po, it is God-given. Bakit we have to see the riches of God? Why? Kasi may sariling kapamaraanan si Lord para i-bless ka. Iba pa rin ang pagpapalang galing kay Lord. Kaya importante, see the riches of God, i-discern mo kung kay Lord ba talaga galing ito. Kasi pwedeng magbigay ang demonyo, pwedeng magbigay ang kaaway para pain sa'yo. Nakuha mo, kapatid? Nagbibigay nga ang demonyo eh. Nagmimiracle din ang demonyo. Sa Bible. Dati pa mga kapatid, nag-magic nga sila, naglabanan pa nga si Moises. Mapapansin natin, makapangyarihan yung mga demons, kaya mag-offer ng mga bagay-bagay. So you have to discern, sino nag-o-offer? Sino nagbibigay? Kasi pwede tayo magtrabaho, pain pala ng kaaway. Pwede kang kumita, pain pala ng kaaway para mawasa ka, pinapadama ka nila. Kaya nga, you have to see the riches of God. Siguraduhin mo, kapatid, na bigay ng Panginoon yan. Kasi kapag God-given yan, magiging pagpapala sa'yo yan. At hindi wawasak ng buhay mo. I-discern mo, kapatid, kay Lord paggaling itong riches na ito. Kapag kay Lord yan, it will not add. Sabi ng Bible, mga kapatid, na matinding pagkasira sa'yo o kalungkutan sa'yo. Kasi tama yung nagbigay. Napansin mo, may nagbigay sa'yo, natuwa ka, di ba? Pero may binigyan, nung binigyan siya, pinadama lang pala siya. Para nang sa gayon, makuha ang buong pagkatao niya. Kung napansin mo, mga kapatid, sa mundo pwedeng may deception eh. Pero kay Lord, hindi ka niya i-deceive. I-bless ka ng Panginoon. And all these things shall be added unto you. At ang kagandahan dito, mga kapatid, yung riches ng Panginoon. Bakit hindi ka maigi dito? Bonus na lang yon. Bakit siya bonus? Kasi nga, si Lord pa lang sapat na. Ito, minsan, nagkukumahog tayo sa mga bagay na ito. Di ba? Context ulit. Go-worry siya, pangangailangan niya. Ngayon, hinabol mo yung pangangailangan na yon. Hindi naman kasi masama. Nakuha natin, hindi naman masama na habulin yung mga pangangailangan na yon. Hinabol mo ng hinabol. O, sabihin na natin, inabutan mo. May gano'n naman talaga, maaabutan mo naman talaga pera. Maaabutan mo naman talaga pangangailangan. Tanong, kapatid, mauubos ba yon? Lahat ba ng mga bagay makakatulong sa'yo? O makakasira sa'yo yon? Kuha natin. Mauubos ngayon yan. Ngayon, ito matalino. Kapag yung isang matalinong tao, ang hahabulin niya, yung source. Pag hinabol mo lang na hinabol, yung isang basong tubig na yan, mauubos yan. Ang habulin mo, kapatid, yung balon. Yung pinanggagalingan ng tubig. Dahil yun hindi mauubos. Nabing ganun, hinabol mo na hinabol yan, sa'yo na yan. Ako, sinika ko na itong mga ito, hindi sila mauubusan ng tubig. Hindi sila mauubusan ng blessing. Kaya matalino ang isang taong nagsisik kay Lord. Bakit nagsik ka sa source? At hindi ka malalaso ng source na yon, ng mga blessing na yon. Kasi nga, siya yung pinanggagalingan, kapatid. Kaya sinabi sa Tagalog, mga kapatid, Matthew 6:33, datapwat, hanapin, ito maganda, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa'yo. Kapatid, as we end this, bulay-bulayan mo itong maigi. Datapwat, hanapin muna. Pag may Bible ka, guhitan mo yan. I-highlights mo yan. Kung saan alalahanin mo yang muna na yan. Datapwat, hanapin muna ninyo
ang kanyang kaharian at kanyang katwiran. Hanapin muna. Hindi sinabing bawal magjowa. Hanapin muna si Lord bago jowa. Hanapin muna si Lord bago pera. Hanapin muna si Lord bago ang lahat. Hindi naman masama yung pangangailangan. Hindi naman masama yung ibang mga desires natin. Pero datapwat, hanapin muna. Para hindi ka magkamali, kapatid. Halimbawa, gusto mo na mag-asawa, gusto mo magjowa, ay tanong, nahanap mo na ba muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran? Mataas na ba yung level ng obedience mo kay Lord? Mataas na ba yung level ng commitment mo kay Lord? Kapatid, ang sarap mag-practice ng commitment sa jowa, sa asawa, kapag kay Lord committed ka. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Bago ka mag-pray ng expansion ng business mo o kung ano-ano mang bagay, hanapin muna, sinabi ng Bible. Hanapin muna. Ngayon kapatid, ano yung mga nakalista sa mga dreams mo ngayong taon na ito? Ano yung mga nakalista sa mga goals mo ngayong taon na ito? Yung real talk lang mga kapatid. Ikaw lang sa kasi Lord. Nakakaalam. O sige na kapatid, alam ni Lord yan. Pero sinabi niya, hanapin muna ninyo. Kaya meron tayong ganito every year. We're seeking God first. At yung susunod na yon, addition na lang yon, kapatid. Alam mo ba, ang totoo dito, listen to this. I want you to listen to this very carefully. Kasi sinasabi, bakit si Lord muna? Kailangan ko nga to. Yun nga ang point natin eh. Para maging blessing sa iyo yan at hindi maging curse na iyo yan. In fact, mga kapatid, listen, God is not against you having money. Ulitin ko, God is not against you having money. He is against money having you. Mahirap na master ang pera, kapatid. Dadalhin ka niyan sa kapahamangan. Pero kapag ikaw ang master ng pera mo, dahil master mo si Lord, hindi ka mapapahamak. God is not against you having money. He is against money having you. Kaya gusto muna ni Lord, itonon natin ang ating mga puso. Iayos muna natin mga kapatid, yung tinatahak nating landas ngayong taon na ito. Para nang sa gayon, tamang puso, tamang motibo, tamang sinusundan, tamang atake. Kapatid, dagdag na lang ang pangangailangan mo. All these things will be added unto you. Dagdag na lang yan. Bakit? Kasi si Lord, sapat na para sa iyo. Siya ang source eh. Addition na lang yan. Kaya dapat mga kapatid, hindi siya yung primary. Na, alam mo yon, na gustong-gusto mo mangyari sa iyong buhay kasi secondary na lang yan. Kasi nasa iyo na ang source. Ngayon kapatid, kung uusad tayo ng konti, isang verse lang, may gusto lang mapakita sa inyo dito, verse 34. Matthew 6:33, di ba? Tignan nyo yung 34. Sinabi niya dito, therefore, do not worry about tomorrow. Tignan nyo ba ito? Sa mga may mga alalahanin, sa mga may Judith. Nako, nakatulad ko na napakatata, daming Judith. Ang daming mga gusto mo mangyari. Mangyayari pa ba sa akin ito? Lord, gusto ko po mangyari sa buhay na ito, pero mahirap. Tignan niyo mga kapatid. Therefore, kanina but, ngayon, therefore na. Do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Kapag nasik mo na yung kingdom ni Lord, yung righteousness niya, at marunong ka nang tignan yung mga pagpapalya na galing sa Panginoon, sinabi ni Lord, huwag ka nang mag-alala. Huwag ka nang mag-alala. Remember this, brothers and sisters, tomorrow is uncertain. Hindi mo naman talaga alam, kasi nga tomorrow yun eh. Kung pwede ko lang mahulaan eh. But remember that tomorrow is uncertain. So seek God today. Alam niyo po ba, nakakatakot ang mga predictions nila ngayong taon na to? Nakakatakot. Hindi sana nanakot sila. Pero nakakatakot mga kapatid. Matinding pagbagsak ng mga negosyo. Matinding pagtaas ng mga bilhin sa buong mundo. Nagsisimula na yan kahit sa Pilipinas ngayon. Kung di nyo po napapansin.
Matinding pagkalugi. Yung iba nangutang sa bangko tapos malulugi rin lang. Tomorrow is uncertain. Panggagalingan ng maraming problema. But sinabi ni Lord, makinig ka dito kapatid, do not worry about tomorrow. Bakit? Sinunod mo na si Lord eh. Siya na nanguna dun sa uncertain na year mo. Siya na nanguna dun sa uncertain na day mo. Sinunod mo na, do not worry about tomorrow. That's why Corrie ten Boom once said, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Kapatid, ulitin ko, never be afraid to trust the unknown future to a known God. Huwag kang matatakot na ipagkatiwala yung unknown na bukas mo, yung unknown na future mo sa kakilala mong Diyos. Ngayon ang tanong, kilala mo ba talaga si Lord? Kung kilala mo si Lord, na magaling siyang leader, na magaling siyang hari, na magaling siyang provider, na magaling siyang mag-multiply at magaling siyang mag-add, bakit ako matatakot sa unknown na future ko? Kung kilala ko naman si Lord. Tanong kapatid, kilala mo ba si Lord? Na magaling siyang tatay, na magaling siyang provider, na magaling siyang healer. Kilala mo ba si Lord? So kahit na anong sama, kahit na kapatid anong pait, sige na, nakakatakot na, sige na, totoo na, pero kilala ko si Lord. Dahil ang ekonomiya ng Diyos ay napakalaki ang pinagkaiba sa ekonomiya ng Diyos. Yes, nasa kingdom tayo ng mundo. Matinding pagsubok. Pero tandaan mo, nasa kingdom ka na ng ating Panginoon. Provided ng King ang pangangailangan ng kanyang mga constituents. Huwag kang matakot sa unknown na future mo kung kakilala mo naman ng matindi ang ating Panginoon. So you have to surrender everything to the Lord today. Let Him be the Lord of your life. Yun Lord talaga. Lord, lead me. Lord, Ikaw na lang ang mag-a-add. Ikaw lang sapat na, Panginoon. Sapat na sa buhay ko, Panginoon. I want you to close your eyes right now. Sino sa atin ngayon, sinasabi mo, Lord, I want you to be my Savior. But I want you also to be my King and Lord. Sino dito mga kapatid? Feeling mo naligaw ka. Feeling mo naging parang wild ka, kapatid, na usa. Ang dami mong gustong nasunod. Ang dami mong plano na sarili mo lang. Na kung saan nakaranas ka na matinding pagkaligaw. Nakaranas ka na matinding pagkawasak. Remember this, that the Lord may become the president of your life. The Lord may become the resident of your heart. Pwede siya maging resident ng puso mo, but not the president of your life. Yes, may Lord ka sa buhay. Residente siya sa buhay mo, pero hindi siya yung nasusunod sa buhay mo. Who among you here right now, gusto mong ipagkatiwala yung buhay mo kay Lord? Naging malinaw sa iyo mensaheng ito. Today, kapatid, mananalangin tayo. But I want you to make this prayer as your personal prayer right now. Let Jesus be the Lord of your life. Hindi ka maliligaw, kapatid. Kasi sinasabi mo, Lord, itama mo po ang buhay ko. Bigyan mo po ako ng direksyon. Pangunahan mo ako, Lord. Lord, ayaw ko na sa mga bagay na yan, Panginoon, na maging pangunahin na hinahabol ko, Panginoon. Mauubos yan, Lord. Pwede akong iligaw, pwede akong wasakin. Pero gusto ko, Lord, ngayong taon na ito, yung God-given. Galing sa iyo, Lord. Dahil ikaw ang pinaka-gusto namin, Panginoon, ngayong araw na ito. At sa buong taon na ito, buong buhay namin, Lord, we want the source. We want the source. If you want the source today, mananalangin tayo, kapatid. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. I admit that I
but I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Be my King. Save me. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito ngayong araw na ito, all you have to do is to believe. Seek ye first the kingdom of God. Nasa kingdom tayo ng mundong ito, but seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Sa mga may worries, sa mga may alalahanin, sa mga hindi pinapatulog ng kanilang mga pangangailangan at kanilang mga alalahanin, ngayong oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus, Lord, i-redirect mo ang aming isipan. I-redirect mo, Panginoon, ang laman ng aming puso. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, winawasak namin lahat ng alalahanin, Panginoon, na nagwawasak sa aming buhay. Lord, lahat ng pagkalito, lahat ng kaguluhan na nararanasan namin, Panginoon, we believe that even the winds and the waves obey you, Panginoon. Even the demons, everything, Lord, will submit. Everything will bow down, Panginoon, sa iyong pangalan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ngayong oras na ito, Lord, be the Lord over our lives. We declare that Jesus is Lord over our family, over our needs, over our worries, over our sickness. In the name of Jesus, rule and reign. Oh God, come on, just seek the Lord right now. Seek the power of God right now. Seek the purity of God. Seek the leadership of the Lord right now sa iyong mga pangangailangan, sa iyong karamdaman, sa iyong kaguluhan. Ngayong oras na ito, kapatid, just seek God. Lord, makialam ka na, Lord. Pakialaman mo po, Panginoon, ang buhay namin. Ang mga pangangailangan namin, ang mga alalahanin namin. Lord, be the Lord over this battle, O God. Over this worry, O Lord. Come on, just ask God. Just ask the Lord right now. Pakialaman niya yung karamdaman na yan. Pakialaman niya, kapatid, yung mga battles na meron ka. Pakialaman niya yung negosyo mo na nag-struggle. Pakialaman niya yung pamilya mo, kapatid. Let Him be the Lord of your family. Oh, seek God. Seek His kingdom. Seek His righteousness. See the riches of God. May idadagdag sa'yo si Lord ngayong taon na ito. Maniwala ka. Yung kagalingan mo, dagdag na lang yan kasi meron ka namang gagamot. Yung pangangailangan mo, dagdag na lang yan kasi nasa iyo na provider. Oh Lord. Oh God, ask the Lord. Seek the Lord right now. Let Him be the Lord over your life, over your heart, over your ministry, over your business, over everything. Seek God. Seek His righteousness. Seek His kingdom. In the name of Jesus. Oh Lord. The blessing of the Lord is flowing right now. May mga idinadagdag siyang kagalingan. May mga idinadagdag siyang kapayapaan. May mga idinadagdag siyang visions ngayong oras na ito. Just receive it. The Lord is giving you something today. The Lord is giving you something. The hand of the Lord is flowing right now. The hand of the Lord is moving. In the name of Jesus. Ask Him. Ask Him. Seek Him.
Oh Lord. Closer to your side. Oh God. I Oh, need you. Bless him. Pursue him. Oh, Jesus. Oh, we need you, Lord. Oh Lord. I need you, Oh Lord. God. I need you more than the air that I breathe. We need you, Jesus. We need you, Lord. Captured my heart every beat. Come on for the last time. Sabihin mo sa kanya, kailangan kita, Lord. More than sa pangangailangan ko, Lord. Mas kailangan kita, Lord. All that I am at your feet to pour out my love The and Lord. to blend you over and over. Oh, Jesus. Lord, we declare na mas kailangan ka namin, Lord, kaysa sa mga pangangailangan namin, Panginoon. Kung hahabulin lang namin ang lahat na ito, Panginoon, abutan pa kaya namin? Pwede mang abutan namin, tiyak mauubusan. Pero salamat, Panginoon, dahil ikaw yung source. So today, God, we declare that we need you. Kailangan ka po namin, Panginoon, dito sa battle na ito. Kailangan ka po namin, Panginoon, dito sa mga wino-worries namin, Panginoon. In the name of Jesus, mas kailangan ka namin kaysa sa lahat ng ito, Panginoon. At salamat na lang, Panginoon. May guarantee ka, Panginoon. Salamat sa guarantee yan. All these things will be added unto you. Lord, ngayong taon na ito, idagdag mo po, Panginoon, sa mga anak mo, ang mga pangangailangan na ito na kanilang nasa isip, lahat ng kanilang isinulat sa mga goal setting nila, Lord. Lahat ng kanilang pangarap, Panginoon, ngayong taon na ito, Panginoon, may idadagdag kang mga pagpapala na mula sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ngayong oras na ito, Lord, salamat. Ikaw muna bago ang lahat, Panginoon. Pagharian mo po ang aming pamilya, ang aming buhay. Salamat po, Panginoon. Ngayong oras na ito, kapatid, gusto kong malaman mo, kung si Lord na ang nangunguna sa buhay mo, susundan ka na lang ng mga ipinapanalangin mo. Hindi mo kinakailangan wasakin ang buhay mo. Ang kinakailangan, magpabuo ka kay Lord. At magiging sisidlan yung tahanan mo ng pagpapala ng Diyos. Magiging sisidlan na lang ng idadagdag ng Panginoon sa buhay mo. Yung mga bagay na yan. Lord, dagdagan mo po ng kagalingan ang mga may karamdaman. Dagdagan mo po, Panginoon, ang provision ng mga may pangangailangan. Dagdagan mo ng vision, Lord, yung mga walang direksyon sa buhay, na ikaw muna ang sinik. Dagdagan mo, Panginoon, ng dumadaos-dos na pagpapala, kagalingan, kabanalan, ang bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin lahat ng tinanggap natin. Selyuhan natin lahat ng mga pagpapalang na-receive natin. Selyuhan mo lahat ng word, lahat ng mga promises na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Simula ngayong buwan na ito, maniwala ka, yan ang magiging giya natin sa buong taon na ito. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time we declare ito, the Bible said, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. God bless you all. See you next week. Jesus loves you so much. Draw close to you. You draw close to me.